Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para po sa isang reaksyon. At ito nga po ay tungkol sa ating gold medalist sa Paris Olympics 2024 na walang iba kundi si Carlos Yolo. Yan, palakpakan po natin. We are so proud of you, Carlos. Ipagpatuloy mo lang yan na dahil sa'yo nagkaginto tayo, gold medal. At hindi lang isa, kundi dalawa. Kaya isa pang palakpak, dalawin na natin ang palakpak para kay Carlos Yulo. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-shout out ang aking kayo pong mga taga-panood, mga followers and subscribers ko po. Lagi ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you so much po sa inyong pagsuporta, sa inyong panunood at pag-share sa aking pong videos. Lalong-lalo na po sa mga new followers ko po, welcome po kayo at maraming salamat. Every time na may naidadagdag na isa, dalawa na subscribers ay talagang napakasaya. Dahil hindi po tayo katulad ng iba na ang lalaki po ng kanilang mga channel. Nasa 100,000, 50,000. Tayo po ay nasa 4,000 plus pa lang. But anyway, ako po ay nagpapasalamat sa inyong tulong. Kahit po kukunti pa lang ang ating subscribers, pero at least happy na tayo dyan. Maabot lang natin ang 5K. Okay na okay na. Yan, balikan po natin ang ating Olympian na si Carlos Yulo. Yan. Yan, again, congratulations Kaloy, congratulations Carlos Yulo sa karangalan na ibinigay mo para sa ating bayan Pilipinas. Wow, 2 golds. At sa lahat po ng mga kalahok, mga Philippine delegates po dyan po sa Paris Olympics 2024, kayo po ay panalo na rin. Para po sa ating mga Pilipino, kayo ay ang mga talento, mga panlaban talaga ng Pilipinas. Talagang pang world class ang inyong pong talent. Marami pong salamat sa inyong pakikilahok. Ayan. Okay, focus na natin kay kay Carlos Yulo ang ating usapan. Mga kababayan, na ako po'y attracted sa mga lumalabas po sa social media na it looks like may problema itong nanay ni Carlos at parang hindi po sila in good terms, parang ganun po. Anyway, wala po tayong alam sa issue na ito. Pero maganda pong pag-usapan, leksyon po hindi lang para sa pamilya ni Carlos, ito po ay para sa ating lahat. Yan. Sana may lesson po tayong makuha dito. May aral tayong matutunan kahit nakapiranggot lang. Yan. Hindi natin alam ang talagang pinagdaraanan nila. This is a family matter. Issue po, personal po ito na issue nilang mag-ina. Hindi po natin alam ang totoong istorya dito po sa issue na to. Kaya ang gusto ko lang ay may leksyon tayong mapulot po dito sa friction. Sabihin natin friction or misunderstanding. Siguro mas maganda po yung misunderstanding ng mag-ina. Yan. So sa ngayon po, nasa Paris pa rin si Carlos. Of course, hihintayin nila yung pagtatapos ng Olympics. Yan. Kaya hindi pa siya nakakauwi ng Pilipinas, pero ito na nga, sunod-sunod po na lumalabas sa social media. May mga nakikita ko, may mga interviews sa kanyang nanay at medyo hindi po maganda yung tono ng mensahe or komento ng kanyang nanay. At of course, sigurado po yan naapektuhan dyan si Carlos.
Maaari siyang siguro ngayon nahihiya na siya dahil sa mga lumalabas na mga issue na 'yan. At sana mga kababayan, wag nating hayaang ang pagbubunyi ay matabunan. What is important dito is i-celebrate natin ang ating pagkakapanalo sapagkat ang pagkakapanalo ni Carlos Yulo ay panalo na rin ng mga tulad nating Pilipino. Yan, palakpakan ulit natin. Carlos Yulo's victory is our victory. Yan po ang maliwanag at tayo'y masayang masaya dahil sa karangalang ibinahagi niya o ibinigay niya para sa ating bansang Pilipinas. At ang issue nga po na ito ngayon na lumalabas sa social media, nakikita ko rin itong mga vloggers na to. Sinasakyan po nila yung issue kaya lumalaki. Sinasakyan nila yung issue, gusto nilang interviewin yung nanay. Kaya lumalaki po ang issue na to na dapat sana sa ngayon tayo'y na masayang masaya at pinagbubunyi ang kanyang pagkakapanalo. Sigurado sa ngayon may mixed feelings si Carlos dito dahil masayang masaya siya sa kanyang pagkapanalo. On the other hand, nandiyan naman yung mga comments na nilabas ng kanyang nanay na medyo nakakahiya. Nakakahiya po yun. Kaya sana po wag po nating hayaang matabunan itong celebration na to. Mas uunahin po natin ang magsaya, celebrate po natin ang pagkakapanalo ni Carlos po sa pakikipagharap sa Olympics sa Paris, France 2024. Yan po, dapat yan ang i-priority natin. Yung mag-celebrate dahil malaking karangalan ito sa isang bansang napakaliit, Pilipinas. At nakadalawang gold nga si Carlos at napakagaling niyang atleta. Kasama na din dyan, of course, ang ating mga atletang Pilipino na hindi man sila pinalad, at least lumaban pa rin. Yan, kaya ako po'y masayang-masaya sa delegates, Philippine delegates po sa Paris, France. Yan. Ang gusto ko lang po sana na to share sa inyo ay ang aking pong opinion, ang aking pong reaksyon para sa nangyayari po na ito. Kagaya ng nasabi ko kanina, yun yung pinapalaki ng mga vloggers na gusto nilang sakayan or maki-ride on sa issue na to para makakuha po sila ng malaking views sa kanilang content. Pero parang hindi po yata maganda yun dahil personal po na pang-pamilya na issue na yun. Sa akin po lamang, ang gusto ko pong i-emphasize dito sa video ko po na ito, well, hindi po tayo nandito para palakihin yung issue. Gusto ko lang po maging leksyon sa ating mga Pilipino, sa ating pong lahat, itong issue na to, na ang private na issues po, maring issue mo sa iyong kapamilya, relationship ng nanay at anak, sana po wag po nating dalhin po sa social media dahil of course masisira po tayo po ang masisira mismo tayong apektado mga pamilya ni Carlos, sila rin ang magkakasiraan nito. Kaya kung mga issues po na ganito ay sana po ay wag nang dalhin in public. Dapat inaayos po ito privately. Sila na lang. Mas maganda sana kung pagdating ni Carlos ay mag-usap na lang sila ng kanyang nanay at wag nang isa-publiko ang kanilang mga saloobin dahil makakasira po ito sa kanila. Hindi naman po ang taong bayan ang mapapahiya dito kundi mismo ang kanilang pamilya. Kaya mas maganda na lang na kung tayo po ay may same na situation na ganito, wag po nating ilagay sa Facebook, wag po nating ilagay sa YouTube or kahit ano-ano dyan. Pag-usapan natin privately with our family members na kung saan meron po tayong problema, ganun. Hindi na po kailangan dalhin sa social media dahil nakakahiya po. Buong mundo ang nakakabasa,
nakakapanood ng ating mga pahayag. Kaya mas maganda na lang na ayusin ito privately. Yan po ang aking masasabi dyan. Dahil napapansin ko, marami po talaga mga kababayan ng kuminsan ang kanilang saloobin, nilalabas nila sa TikTok, dito po sa Reels, yan. Hindi po natin dapat isinasa publiko itong mga bagay na to. Lalo na it is personal. Dapat ang mga bagay na ito ay, kumbaga, ginagawa sa isang closed door meeting. Inaayos yan privately ng pamilya. Hindi na po kailangan ilabas yan. Dahil ang masisira ay tayo rin. Ang mapapahiya ay tayo rin. Kaya mas maganda if this happens to you and to me, dapat ayusin na lang natin ito na tayo-tayo na lang, walang makakaalam para hindi tayo masira sa taong bayan, hindi ito malaman ng buong mundo. So yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Dapat sa mga issues po na ganito, magpasensyahan na lang, pag-usapan ng mabuti, gamitin natin ang diplomasya para hindi lumaki yung apoy, para hindi po lumaki yung problema. Well, ito ay isang pangpamilya or kumbaga, it's a family-related thing na pwede pong ayusin ng kayo-kayo na lang na magkakapamilya instead na ipahayag pa natin ito at malaman ng napakaraming tao. Nakakahiya naman po yan. Kaya, ang mahalaga dyan, panalo tayo. Kailangan po natin i-celebrate ang pagkakapanalo ni Carlos Yulo. Kabayan, napakagaling mo. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa karangalan na ibinigay mo para sa iyong bayan, para sa ating bayang Pilipinas. Mabuhay ka! Carry on! Carry on! Carry on! Sa mga kababayan po natin, kayo po, marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Sana po patuloy po kayo sa panunood sa aking mga videos. Paki-like and share po ang aking mga videos. Sana po matulungan nyo po ako na mapaangat naman. Kahit hanggang 5K lang ang aking subscribers. Dahil hanggang ngayon 4K pa rin. Pero anyway, okay lang po yan. Basta itutuloy po natin ang paggawa ng videos. Itutuloy po natin ang pakikipaglaban para sa isang marangal, para sa isang mapayapang bayan. Yan ang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunood. Take care everyone. God bless us all.